Hello, nasira na naman ang setup namin. Dapat magmumukbang kami. I Nagkakalimutan, know. Ano ba? nagkakalimutan ng setting, ng setup Ano ng kasi nangyayari? na, dami talaga nangyayari. Ano, yung topic namin today, ano to, naging topic na namin before, supposedly. Kaso Have lang, we? yeah, tapos ito yung Saan hindi na dun? record. Kasi Ay, kulang, ako lang yung packing. nagsasalita. Oo nga pala. Kaya ako sinabi sa'yo na, oh, ito na, tuloy na natin to. Matagal na nakalipas na. Kaso wala na si Jess. Nawala. Oo, nawala Oo. na din sa isip ko. Oo, ayun. So, kunwari, fresh tong idea to. Hindi talaga siya fresh. Pero iniba ko lang. Kasi before, yung topic namin dun sa, ano, sa previous recording namin, ako lang talagang nagsasalita yung na-record. Ano, it was about like side effects, was it? Or bad effects of social media. Oo. Yeah, let's make it neutral and more tita-like. Kasi nga, based on tita's experience na tong aming podcast. So, Mm. it's a social media burnt out. Yung Yes. topic namin is more on like, napapansin nyo ba na nagde-deactivate ang inyong mga tita ng mga tapos hindi na sila masyado nagpo-post. So, yung difference of us like back in the day na we're posting probably like curating our post. Oh my god, nakikita ko. Ito yung nakikita ko yung mga yung mga look back on what I've posted sa Facebook ko lang. Ay ako, papaano ako. Ikaw Napapa ba, do you curate your back then. posts? I Oo. would say sa Instagram back then, as you can tell naman, medyo siya, medyo pilit. More on fashion Before. na. Yung Instagram ko. Pero yung sa Facebook ko, since yung mga nandun nga is friends, tapos relatives, I don't really mind like posting anything. Tapos if I post something anyway, nagaano ako, ang tawag doon, yung may dun parang yung kung sino lang gusto ko makakita doon sa post na yun. So I've got posts Ah, na yung mga relatives lang talaga ko lang yung nakakita. Despite kunwari friends ko, kunwari yung ibang relatives, meaning kasama rin, sinasama ko na rin sila Bets, sila Rio dun sa relatives part na yun. So, ayun. So, before, probably, back in the day, I would just post anything that I like sa Facebook because I'm mm. that type of person back then. Wala Oh akong my care. God, aren't we all? Sobrang cringy kaya nung anyway. O, I tapos. know. I know. Like I said, yung mga memories, grabe. Hayop yung Facebook na yan. Sino nakaisip nun? Yung Ng mga look memories. back. Oo. Oh, yung look Oo. back. Tapos makikita mo yung pinost mo. Syempre, yung pinost ko, syempre hindi mo na maalala yung mga dati mong Oo. pinopost. Tapos nakita ko, may mga post pa ako doon kay Scarlett Johansson. Ay, ano ko pala yun. Yun yung codename namin dun sa ex ko. Friends ko pa rin Mm. siya sa Facebook. Friends ko pa rin siya. Ano kayo lumalabas din kaya to sa feed niya? Kasi Oo nakatag nga siya. 'no. So, I really need to, I sometimes really need to delete those things. Siguro natatawa yun. Kailangan talaga siyang i-delete. 'Pag hinide mo eh, like mavi-view pa rin siya nung tinag mo, Kasi gano'n? nakatag siya eh. So, I don't think so. I Okey. just wanted to do like all of the repercussions. Maganda na, sure. Wala na. I don't need reminding of what I've done back then. So, yan, nakita ko doon, nagpo-post ako. Syempre, French pa ako. Baklang to. Eh, Nagsasabi pa ako, part 2, something, something. Ano ba yun? 2 manquera ba yun? Or something like that, no? Sabi so ang ko, daming mga drawing. drawing pa ako. Kung ano na nasa-stress ako. Nasa-stress ako, naalala. Naalala ko pa lang. Pero yung sa Instagram ko, yun yung talaga, medyo kalma doon. Ang medyo nalulungkot lang ako is wala masyadong photos ni Mama. Kasi si Papa, madami akong picture. Kahit nakaganon-ganon lang si Papa. Makaganon-ganon si Papa. Dami ako memories Sa 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 IG talaga? ay, sa IG hindi ako nagano. Pero I mean, sa Facebook, Ah, kasi hindi pa masyadong hindi pa masyadong laganap yung camera phones. At saka yung may mga camera phones back then is yung mga mayayaman talaga. Though meron akong camera phone before,
Kaso si mama nun, medyo may sakit na siya eh, nung may camera phone ako. Syempre weird naman. Oo, ay no, gago pait na ni mama nun. Siya na sexy, char. Ko. So, yun. Ayan. Pero, ayun. Yun. So, ngayon kasi, kung, like I said, like, ay, ikaw, magsabi ka muna. Anong mga, ano mo, mga kalokohan mo back then sa social media before? Masasabi ko sa Facebook talaga yung super mega ma-post ako. Yung mga tipo mga random quotes or magpaparinig ako. Oh my gosh, yung Yung mga mga random ganon. quotes. Ito ba yung mga Oo, nagpo-post ng ano, yung pictures na parang ano, square photos. Tapos may ano doon, parang quotation. Tapos, really hindi nga eh. Talagang, alam mo yung nag-post ka lang ng status lang. ay, Tapos English. yung mga status. Tapos mga emo shit. Gago. Kadiri ang punyeta. Kadiri talaga. Ay, gogi. Mas ganun ako Kaya nun sabi ata ko, sa Friendster. kasi galing tayong Oh, Friendster. galing Kasi tayong more friend. on Oo. words kasi talaga doon, di ba, mga testimonials, mga Ay, ganyan. Diyos ko yung testimonials na yan. Yung parang yung Oo. isa, yung ano ko, oh my gosh, sana hindi siya nanonood ng podcast or something. Basta yung ex ko dati. Naglagay siya ng mahabang testimonial. Siya na talaga yung nandun lang sa page ko. Kasi, ang haba ng testimonial niya, girl. Wow. Tapos, alam ko naglagay din ako ng testy nun ka. So, alam mo naman ako. Ay. Pretty. Pero ano talaga yun, uso yun sa Friendster na parang, uy, bigyan mo ako Mm. ng testing. Tapos yung mga top friends, tapos yung dapat lang Oo, i-review eh. yung profile nung Oo. gosh. Oh my God, ang cringy ng Parang, natin. They don't know this. Yung mga Gen Z. yeah. Ay, they Oo. don't know this. It's crazy. Pero ano, like, makita mo talaga yung kung ano tayo before sa ngayon. Like, parang sobrang naglaylo. At least ako, sobrang laylo talaga sa social media in terms of posting, especially. Kasi tayo yung pinaka-bridge talaga ng social media eh. Parang, di ba, Mm. nanggaling tayo sa, of course, yung sa normal, we call it normal now, but it's not really normal. I mean, di siya normal talaga. Pero, we started from like really, socializing organically to, Mm. um, socializing sa social media. Tapos, nagmumukha ng facade sometimes because, like I said, like, you really need to have like at least yung mga top 3 friends mo nandun. Sa MySpace din may mga Mm. ganun eh. Ganon. Tapos, tapos pagandahan ng page, ganun. Yung mga first, yung mga first programming experts, yung may mga marquee dun sa Yeah, mga Marky. background songs. Tsaka ikaw talaga mag embed like, Yes. itatype mo talaga yung i-embed mo doon sa page mo. Unlike ngayon na talagang click-click ka na lang, wala ka nang gagawin. If you think about it, like, sabihin na natin sa Gen Z point of view, meeting another person organically back then, sabihin natin wala tayong social media, we've got text messaging. Then, yun yung mga Pagers. oh Oh, my gosh. oh Anyways, my God. pero parang ngayon, if you think about it, parang medyo scary siya. Like kunare, sabihin natin, back in the day probably yung yung mga medyo sa tandasan, nasa 20 years old sabihin natin. They met someone at the bar. Mhm. I mean, how deep do you know this person to actually go with that person and actually talk to that person and then probably have a date with that person? Parang risky siya if you think about it. Mhm. Wala lang, para sa akin Tapos, pero, pero, if you think about it din naman, how well do you know this person? Napaka-risky naman kasi bakit may mga psycho kasi? Bakit kasi may mga ganun, may mga killer? Bakit kasi may mga pag ganun sila? Yan tuloy, parang napaka-negative na ng tingin ko sa mundo. Ah, Ewan ko, pero feeling ko, mas risky yung ngayon na you meet people online first, then tsaka kayo mag-meet in person, kaysa sa nag-meet kayo initially in person na agad. Kasi
'di ba parang may iba na yung malakas yung pakiramdam, like yung vibe mo dun sa tao. Like you would know if psycho ba 'to. At least, I'm not saying all, kasi obviously may mga nabiktima pa rin before. Pero kung cautious ka na tao, like you would know na something is off with this person. Unlike kapag online kasi, people can pretend to be who they want to be. It's like it's so easy. Sabagay. Kaya ko lang naman naisip yan kasi nung isang araw, habang kumakain ako ng lunch, nagtitingin ako, nagbrowse ako sa YouTube. Tapos nakita ko yung isang Soko episode about sa girl na may ka-text message siya na May guy. soko pa ba? Ay, hindi, wala na ata. Luma Kasi, na 'to. this is back in 2008 pa Okay, ata. okay. Oo, yun. 2008. So, yun yung height naman nung unlimited text. Yeah, Height yeah, ng yeah. unlimited text ng Sun Cellular. And everyone is like having, Naka-call 'no? Oo. oo. Tapos, everyone was texting. Everyone was doing some random, like, random shit. Like, nagpa-post ng number. Tapos, hi, can I get your ASL? Mga Oo. paganan. Tapos, wala lang, yung girl is namatay. Pero ito naman kasi yung pagkapatay naman niya, nung nakipag-meet up siya dun sa guy, it's more on, nagselos yung guy kasi nalaman niya na madaming ka-text itong si ate. Madami siyang ka-textmate. Okay. So, nakita Selos niya, pala. selos. So, yun, namatay siya. Ang masaklap niyan, nung pinatay siya, parang, hindi pala, parang, natumba siya. Tapos, nawalan ng malay. Akala nung guy, patay na. So, nilagay niya dun sa cupboard. Just What the after a day, umuulan daw ng malakas. Itinapon niya sa may river. Yes, itinapon niya sa may river. Yung pala, buhay pa si ate. So, nalunod. Nalunod siya. Yun yung kinamatay ng bata. And yung Girl, ano to? Halloween special part 2? ano to? 14 years old. 14 years old itong bata. Yes, and nakikipag-sex siya sa... Ito hindi pa to naging issue Parang nakikipag-sex siya ata sa 19 years old na guy or something like that. I Jesus. know. Di ko maalala kung ano yung consent before. I think ang consent before was 13 years old sa Philippines or something. Oo, 13. Oh, age of consent back then. Ngayon kasi 16 na Tama ba? Oo ata. Oo, Oo, 16. 16 na. Sana tumaas man lang, no? Yun. Ano. Anyway, Ayan. going back, Ayun, we narinig digress. ko. Yeah, as usual. No. As As usual. usual. Ang pag-uusapan talaga Na, natin is more on burn like, out ka na ba ako, sa social nakagamit? Oo. I And would, why? And how did you deal with it? I don't deactivate. I don't deactivate. Mhm. Kasi, especially, uh, wait, burn out? I would say kind of. Like, as you can tell sa Instagram ko, I don't really post a lot of things. So, nag-post lang ako doon pag may something special. I-define pala muna natin ang term na burnout. Okay. Sabi niya, it's a state of physical, emotional, and mental exhaustion caused by prolonged stress, especially when you feel overwhelmed, overworked, or stretched beyond limits. It's not just being tired. It's deeper kind of exhaustion that affects your mood, motivation, energy. Ang deep naman nito. Energy and even your physical health. Ba't kasama yung physical health? Kalma lang. Burnt out lang. Ayun. Okay. So, I would say, yeah, I would, not physically, not pero, I do, I don't deactivate like the rest of the world do. Ang dami ako nakikita talaga ng mga ka-age natin na usually nagde-deactivate. Bigla na lang sila nawawala sa social media. If I want to, if I won't post, I just won't post. I would still be there, lurking, of course, like, probably,
like watching reels. Ganun ang ginagawa ko. Yun na talaga, reels on talaga nakakatawang mga videos on talaga. Tapos share ako ng mga videos na yun. sabi Mm. nga nung, sabi nga nung future sister-in-law ko, Nax, shoutout kay Jer. Yes. Sabi nga niya, nung sinabi ko sa kanya, sige, add kita sa Facebook. Wala naman akong kwenta. Wala naman mga kwenta yung mga post ko eh. Sabi Mm. niya, oo nga po, walang masyadong walang personal daw na walang personal na Walang post. ma-stalk in short. Oo. Oo. Ay ayun. So sabi ko, nagpo-post naman ako sometimes, pero yun nga, napipili ko yung kung sino yung makakapag-view. So, never mo naman naramdaman na parang na-burnout ka na? No, because I like, probably it's because, so kahit nung bago pa, hindi, never ako Mm. nag-deactivate. Never talaga. So, probably it's because I don't really let it get to me. Social Mm. media. And, social media is really just something that I connect with. Like, probably a bridge, like, to connect with people. Probably, like, long-lost Mm. friends. So, like, with bets, diba? Mm. Because we don't really see each other back then. So, parang, pag nakikita ko siya na nagpo-post, nagla-like ako doon sa post niya. Especially if I Mm. still wanted to be, like, oh, he's, parang gusto ko lang maramdaman ng tao na, oh, she's still reading my post. Kasi, yung algorithm ng post mo, it's most of, like, if you don't look at that person's, probably, like, Hindi post, siya hindi na lalabas siya sa'yo lalabas kahit sa'yo. naka-follow. Mm. Mm. So, ayun, pag ibig sabihin, pag yung connected ka dun sa person, that madalas mo siyang na i-interactan yung mga posts niya, then, ayun, makikita mo siya dun sa sa feed mo. Mm. I would say, medyo mas kung burnt out lang talaga yung term. I would say sa Instagram, kasi nga medyo, yun nga kinocurate ko nga yun. Tapos parang, di ba, Really? kinocurate, kasi di ba sabi ko, gusto, yung mga trip ko before, gusto ko Hindi, talagang, I mean, hindi ko in-expect na parang na-burnout ka din pala sa oo. IG, Pero, sa mga pagpo-post. that's why I don't post there a lot. I don't post there a lot. Mm. Yung last post ko ata was back in 2022 pa or something. 23 nung January pa ata or something. Tapos, hindi, nagpost ako yung kay Papa kasi bakit nga ba ako nagpost nun about K-pops? Kasi may mga IG friends lang ako. Tapos parang gusto ko malaman din nila na kung ano Ah, nangyayari kay Papa. So, ganun yung subtle way of posting. Parang nagpo-post ako about to let, something. Oo. To let other people know. So, like, yung recently, nagpo-post ako ng kaming dalawa ng asawa ko sa Facebook. Pero yung mga nakakakita lang is yung anak niya na nasa London. mm, So, yun. Kasi alam ko, kasi inad ko yung anak niya eh. So, I just wanted her to be, kumbaga, part of his life still. So, yun. So, pag may picture, pag may mukha si Rob, ina-add ko sila sa viewer list ko. okay. Ayan. Okay, that's good. Wala ako kasi I have Ayan, a ikaw, love-hate relationship. yeah. I know. Yeah. Ito talaga na to para kay Ash to eh. Para kay Ash talaga tong podcast na to eh. Okay? Ang hirap kasi parang matagal na akong walang FB. Hindi ko rin alam actually but totally dine-activate ko na yung FB ko although may messenger pa rin naman. Mm-mm. Parang siguro masyado na lang ako na-toxican sa FB. Kasi dumating sa point na yung lumalabas na sa feed mo is kahit yung mga hindi mo na fina-follow. Okay. Oo nga, may mga ganun na ngayon. Oo. Oo, 'di ba? So parang ewan ko, parang it felt too much na. So kaya totally nag-deactivate na ako. So nag-stick ako sa IG, which is on and off rin ako kasi parang it took a mental toll on me. Wow, mental toll, tollgate. Okay. Yung parang Okay. alam mo yung inggit. Yung parang, buti pa Ah. oo, Ah. parang hindi ko maiwasan na may times na kino-compare ko yung self ko na parang, buti pa siya, parang
like alam niya talaga yung gusto niya in life, yung What mga about, gano'n. what about now? Are you still, like, kasi ang tagal mo nang wala sa FB eh. What do you Oo. think now if you suddenly like i-reactivate mo yung account mo? Would you be, what do you think? Would it still have the same toll on you? Feeling ko hindi na, pero magiging unproductive ako, Yes, definitely. 'di ba? Kasi sa IG pa lang minsan may times talagang nanonood lang ako ng reels, 'di ba? IG pa lang ito. So, Diyos paano ko. kung magbalik loob tayo sa FB? Oh my Mahirap na. So, gosh. magsi-stick na lang ako sa O sa Instagram. isang isang social Oo, media na lang. sa isa na lang. Okay. So, walang masyadong nakakakita sa'yo sa sa Instagram mo eh. Masyado kong guarded sa That's the Instagram. point. Ako naka-public pa rin ata yung account ko. I don't really mind that. Kasi nga, curated nga yun. So, I Oo. don't really mind. So, yun. Huh? Pero at least sa IG kasi parang mas okay siya for me kasi yung algorithm nga kasi ang lagi ko lang naman inaano dun mga horror or Mm. music. Mm. More on ganun lang. So, puro Mga ganun lang din games ka. lumalabas. Yo. Oo, mga games. Oo. So, parang walang katoksikan na lumalabas sa ano ko, sa Ganun na feed rin yung ko. sa Facebook ko. It's more on like, naalala ko yung stage na nagtitingin ako ng crayfish. Naku, puro crayfish po yung algorithm ko. Pero ngayon, parang lately, puro games ulit na horror and stuff. Like co-op games, yun. Nakaka-enjoy din siya. Kasi doon ako nakakita ng mga bagong games natin. Eh, Ah, ay at saka pala ano, yung FB, parang naalala ko, isa sa mga rason din pala ba't nag-deactivate na ako dun is because may mga friends ako na yung parang I don't agree with their opinion, ganun. yes. Madami yan naggaganunan. I think that was back with, probably kay Noy Noy pa. I think. Mm. What, was it? Actually, basta matagal na eh, oo. 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 Parang Tas ano, yun yung parang height nung pag unfriend ng mga tao na magkakaiba ng oo. political opinion. Mm. Tapos Oo, ang strong pa ng patriotism. mga opinions kasi nila, yung mga tipong nagkikipag-away pa talaga sila sa sa Facebook, which Mm. is I don't really do. Nagda-like lang ako ng mga posts. You feel Oo, so? parang dun ako na toxican. Parang everyone has a lot to say about Mm-mm. everything. Mm-mm. Na parang, talaga ba? Parang why do you feel the need to like constantly comment on like literally everything? Ganun. Parang nakaka-toxic na siya It does, it for does. me. No, I don't Mm. understand that. Oo nga, medyo, so, sige nga, so, ano yung pinaka-sign? Ano yung parang sign na naging, na tayo, parang burnt out na? Hindi, bago yung deactivation, yun na yung pinaka-lastro eh. Yun yung Mm. pinaka-lastro. So, so, Siguro probably, hindi pagpo-post. ayan, yung magpo-post. Yung mga dati, No, 'di ba? siguro nagpo-post ka ng mga birthday wish mo, nag-happy birthday ka pa sa mga sa mga wall ng ibang tao. Yeah, with Oo. picture. Mm. Nakakahiya. Gagalaw Akala ka. mo talaga eh. Mm-mm. Pero siguro hanggang ngayon, pa rin ako. Kunwari yung mga nagpo-post ako ng something, I would still double check my grammar o kaya kahit yung Pilipino na tine-check ko kung tama ba yung Kasi, alam mo hanggang ngayon nabibiktima pa rin ako ng autocorrect. As you can tell, ang dami ko mga text messages sa'yo na Hindi na naka-iPhone pero nabibiktima pa rin ng autocorrect. Hindi ko alam. Pero ayoko siya tanggalin kasi pag nagta-type ako ng minsan 'Pag napaka-dependent ko sa English, autocorrect. Oo. Pero oo. sa Filipino, holy shit. Pero 'pag Filipino hindi. Holy shit. Hindi talaga, oo. Pero ayun, so minsan talagang double check ko siya. Kasi mahirap na alam mo na madami tayong judgmental na mga bata-bata dyan. Mga Sabi grammar Nazis. I know. Kahit sa Filipino, ewan ko, may nagaganon na rin sila. Yung nang, pati nang.
Jeez. I don't know. Tapos, ano, Kita mo, parang, yan yung sinasabi ko na nakaka-toxic. Yung parang hanggang sa maliliit na bagay na lang talaga ah, papansinin. Like, mm, alam mo yung kahit na-gets naman nila yung gusto mong iparating, talagang mm, i-correct nila. Parang, parang paano ba? Parang na-OC sila or they feel ayan na. the ick na parang, Nilalabas na ay, ni Ash mali ito, yung sasabihin sama ko nga ng sa loob niya. kanya. Nilalabas na ni Ano, Ash ano? nilalabas na ni Oo, Ash yung gagi, sama ng sasabihin loob natin. niya. Tapos, pag Oo. magpo-post ka ng pictures back then, maglalagay ka ng filters. Ngayon, wala na akong filters na pag nagpo-post ako ng something. Photos namin Ang ni Rob. pangit naman kasi ng filters before, ha? Oo. Ngayon yung filter parang maging, ano, kamukha mo si Marian Rivera, mga ganyan. Sa sobrang Ah, lulupit ng mga filters. Ang inis yun. pero noon kasi, it's more on the tone rather Oo, than yun lang. filtering like kunwari yung mga blemishes mo. Hindi siya beauty. Oo, yung Oh! beautification yung, Diyos ko. Ayan, so, Gumawa ka ng AI sa lupit ng filter, mga grabe ganun. no. May mga tita akong ganun na nakita ko na post na ganun. Ay, nako. Hindi ko alam kung why did they do that. Tapos, ano pa bang mga signs siguro yung bago ka mag-deactivate? Um, yung ang dami mong pictures, kunwari, nag-travel ka, ang dami mong pictures. Pero wala ka Mm. ipopost. Wala ka ipopost ni isa. Actually. No? Ay, alam mo ako, Dami kong oo. ganyan. May hard drive na ako, external, nandun na. Sa, Kasi parang binabalikan ko yung mga pictures ko like way back, mga college, ganyan, high oo. school. Parang, ang cute tignan. So parang Talaga? naisip ko parang magiging gano'n na lang din siya kaya sinisave ko yung mga pictures. Ta's may iba na piniprint ko, ta's may photo album kami. Alam mo yung old school talaga na magbabrowse ka Oo, ng tapos, photo album? ano ba yung partida pa yan? Ayaw pa niya mag-picture niyan ni Ash. Oo. Ah. Mm. Wala Kaya tayong nga yung mga matinong picture sa picture. photo album puro sa wedding. Gusto mo yun? Yung photo booth, Kami din ni Rob. Meron kami picture. Parang photo booth din. 'di ba? Parang kasing ewan ko ako hindi ko feel yung tipong lagi kang, "Picture tayo, selfie." Mga parang Si Rob pa yung nag-iya sa akin na mag-picture kami sa photo booth. Noong una, ang kasama ko is parang yung nakilala ko lang din dun sa ng pamangkin ko, sa debut ng pamangkin ko. Tapos nung pabalik na kami ng table, sabi niya, picture naman tayong dalawa. Sabi ko, coming from him. Coming from him. Tapos tutulakan kami kung sino yung nasa harapan. Kasi ako lagi nalagay sa harapan, hindi laki ng mukha ko. Sabi ko, ikaw ka sa harapan kasi laki ng mukha ko. Tapos nasa harapan na siya. Ay, yung laki ng mukha ko. Sabi ayun, so yun talaga yung masama. dahilan ba't ayaw mag-picture niyo? Oo ko. Pero kasi maganda rin yung tsura namin, naka-formal kami. Kasi syempre, debut, naka-formal kami, maayos kami. Pero yeah, yun siguro isa pang sign yun is yung dahil mong photo sa phone mo. Pero napaka-konti na pinopost mo. Hindi ka na yung probably before. Teka, makapag-selfie nga ka. Tapos, okay, OOTD. Oh, shit, ako yun. Back then. Girl, That yung was mga me. pictures natin, oh my God. Yung tipong simpleng kumakain lang, I know. I'm my sorry. God, Ang talagang dami lahat kong na photos lang. nyo nun. Na talagang pinopost ko yung mga Ay, natin ikaw sa gago, RV. sinesend mo sa'kin 'pag nagme-memory, Oo, sabi ko, kasi, "Sticker pala ay, natin ito." is natin, kasama si CJ. Tapos Oo, tayong tatlo talaga yung madaming oo, bigat. pinipicturean ko kasi sila lagi. Hindi pa uso nun ng vlogging. May madami Oo, kami mga videos na mahilig oh kami my God, mag mga videos bloopers. nun. Alam mo kung talaga tinuloy-tuloy mo yun, Mm. girl, You're right, sure Rob. na yan talaga ano ka. Ewan ko ba? Oo, kasi parang ang funny, parang lagi kasi tayong nagtatawanan, puro katarantaduhan tayo sa office. Kasi naman, liliit lang nung nun. Ang liliit lang naman ng. At saka hindi pa ganun ka-available yung magagandang, ano, like camera for, Alam mo, 'pag nanonood ako ng mga gano'ng videos na parang super labo, mm parang sobrang raw nung ah, video, parang sobrang nostalgic siya for me na parang eto totoong video 'to, ah. walang edit. Kasi ever since nung college, mahilig na kami mag-take ng videos ng mga friends ko. Tapos ang ginagawa lang namin, naggagaguan lang kami sa sa SM Manila.
Mm. Shoutout kay Joyce, yun yung kaduo ko nun sa college. Tapos kumakain kami ng popcorn sa sinehan. Kasi may uso pa yung piso na sinehan nun. Parang kami Mm. nag-reminisce dito sa vlog na, sa podcast na to, ah. Pero ayun, wala lang. Nakakatawa lang kasi may din naman tayo. We were that generation probably back then. Pero, hindi ko lang pinopost na Oo nga no, hindi ako nagpo-post sa social media back then kahit may Facebook na nun. Talaga? Hindi ko siya pinopost kasi kung pinost ko siya, oh my god, ang saya. Or baka nakatatlong social media account na ako sa Facebook eh. Sa Facebook ka maano. Nag-delete na ako ng 2 account dun. Kasi before, you can only have at least 1,000 friends. I remember that back then. Okay. Yeah, and then you need to create another account if you want to add more people. Ay, Okay. hindi na Talaga? I'm so old. Kaya may mga uso na yung mga second account na ganun sila. Kasi, okay. Okay. Kasi more than Parang na-reach 1,000 na friends. yung oo. Yung limit. Now, kasi wala nang limit eh. So, you can have plenty of friends na. Pero yun yung limit back. Kaya may second account. Hindi na iniakala. Sabi no, from being chronically Chronically? posting online to almost zero talaga. Oo. Siguro sobrang na lang. So I wouldn't say burnt out yung sa akin. More on detoxify. Nagde-detoxify lang ako. And more on, I'm just trying to, like, probably savor the moment rather than post. Like, Totoo talaga. rather than taking photos or like, Mas ang hirap kasi you wanna go back to that memories, wala kang man lang. Ako parang rule of thumb ko na ngayon, isang picture lang or like, kunwari ngayon may picture tayo, like sulitin natin, mag-picture na tayo ng madami. Tapos after nun, tapos na yung phone, mag-uusap na tayo. Pero sila tito, so ibang generation to. So, tayo millennials eh. Tapos ito sila tito. Sila tito mahilig mag-post ng photos. Boomers. Mahilig sila mag-post. Except asawa ko ah. Yung si tito, ang hilig mag-post ng photos. I think which is good. Probably not now. He used to post a lot of photos. Hindi na. Na rin, na burnt out na rin siguro. Pero mahilig siya magmanood ng marites ng mga photos ng ibang tao. So pag nag-post yung tita ko, yung ibang yung cousin niya, posh, tingnan niya, yung ganda naman yun. Ganun si tita. Alam mo, tingin ko that's the beauty of boomers constantly posting online. Kasi bilang hindi nga tayo ganun, sila yung nagiging source natin ng update ng ibang tao. True. Oh my gosh, oo nga. Parang tayo, ba yun, leech lang tayo sa nila. Oo nga, I like that. So, diba? So, what do you think about, di ba sabi mo, hindi natanong ko na pala kanina na you feel like you're comparing yourself to others, which is normal lang sa social media whenever we do social media, like because we see a lot of things like update ng mga tao. Like kasi everyone's posting about the good shit. Everything is just posting kasi nga curated nga eh. Let's say na wala naman nagpo-post ng bad shit dyan. Kung meron man, like, politics. Sobrang konti lang. Oo. Pero politics. O kaya pag may nakita sila. Pero, I mean, bad shit about their life. Yeah. Wala kang makita. Hindi mo hindi. Di ba open tayo before pag kunwari, nasa bingit na ng breakup yung makikita ang quotation na bad. Oo, yeah. Tayo yun. Oh my gosh, okay. Naalala ko na naman. Oh my gosh. Pero ayun, naalala ko kasi nung kay yung Scarlett Johansson yung nag-break up kami. Alam ko nag-post ako ng mga kapira-piranggot na mga na mga may hint eh. Parang everyone would know.
may pinagdadaanan 'to. Ay, nag-break sila. Mararamdaman mo may ano siya. O kaya, isa pa 'to, yung sa uso ngayon yung nagde-delete ng photos ng ano, ng Oy, yeah, oo, oo. ang hirap nun, kaya ang hirap mag-post before ng mga ano, ay ang hirap kumuha ng photos with, ang pangit naman pero pino-foresee mo na baka mag-break kayo. Pero, ang hirap mag-post nun, no? Kasi, yun nga, katulad nga nung sa amin ni ano. Tapos may nagme-memories ngayon. Kasi hindi ko dinilit eh. Oo. Nagme-memories. Oh my gosh, dinilit ko yung isang buong album. Meron pala ako isang buong album na Oh my nagbe-bake God, siya. kaloka, isang buong Oo, album. isang buong album. Tapos yun, yung mga drawings pa. Tapos kung ano, ay, naku, ayun. Tapos Pero may, ako happy na ako sa IG lang. happy ka lang sa IG. No? Parang wala na akong balak bumalik sa Facebook kasi na-retain naman yung Messenger. So, Mm. people still reach Ako me ano, there. wala, like I said, hindi, wala kasi ako masyadong pakialam sa ganun. Kaya siguro hindi ko masyadong, ano, hindi ako masyadong affected sa mga updates ng mga tao. Kunwari, nakita ko sila na may, I know! Probably back then, yun naiingit ako kasi kunwari, ano, sino ba yung kinaingitan ko before? Si, ano, siguro, maglalabas na ako ng pangalan, di ba? Si Inka! Kasi di ba friend Ah, ko siya okay. dun sa ano? Bakit pa ba? Hindi, sige, okay lang. Ano, kasi friend ko siya sa ano sa Facebook. So nakita Hmm. ko na nasa ano siya, La Union siya. Na may bahay sila sa La Union. Ayun yung pangarap ko. Pangarap ko talaga yung bahay next to the beach and then just ano, tas doing ano, ang tawag doon, nagre-remote job. Ako, pangarap ko talaga yun before. So, yun talaga kiningitan ko talaga yun noon. Kasi, oh my gosh. Yun yung talaga. Tas Buti hindi naman pa. ang simple lang kasi talaga ng bahay nila noon. As in talaga makita mo parang concrete lang. Mhm. Walang pintura, concrete lang. As in talaga ang raw. Tapos yung kama nila is ano lang, yung parang lang na Makes kama. Oo, parang ganun. So, sobrang ang raw, pero parang ano, ang ganda ng ano, ang ganda ng ayun. Anyways, pero yeah, sure, that's a different story. Pero yun na, yun yung talagang sobrang kinaingitan ko back then kasi sobrang ganda-ganda. So, yun yung gusto kong lifestyle before. oh, Um, usually naman wala kang pake. Kaya hindi oo. ako tataka siya sabi mo na, "Ah, hindi naman ako na-burnout or what." Yun. Pero hindi na talaga ako nagpo-post ng ano na ngayon. Yun lang talaga yun. More on tamad rather than burnout. Hmm. Ayun. So, ano, na-try mo bang mag-mute ng mga tao noon? Mag-block? Oh, oo. Mag-block, oo. Kaya Hmm. nga Uso pa ba deactivated yun? yung ha? Uso pa ba yun? Blocking? Yung ano? Yung block na Oh, pag... Alam ko sa IG, oo. Pero hindi ko ay pa hindi ko siya... alam sa FB. Hindi ko. Hindi ko pa nakikita kung pwede ka mag-block sa FB. Kasi sobrang private na nung Facebook. Eh, they just don't add that person. Unfriend that person. Diba? Siguro kasi, ay hindi ko alam, hindi ko alam. Kasi sa IG, kapag nag-block ka, parang may option na din dun na lahat ng i-create ng tao na yun na account is automatically block na din. Oo. Oh. Kaya Okay. natuwa ako nung sabi ko, ay, ang saya. Asa ayaw ma-stalk. Ay, Yeah. Sabi ko sa inyo, paranoid yan. Paranoid chicken yan si Ash. gusto ko mga strangers ang yung naka-follow sa akin. Pero yun, so hindi ko naramdaman yung pressure to actually keep up with yung mga ano, career-wise. I didn't really felt the pressure. Keeping up, like having cars. Never ko talaga siyang iniisip. Probably I wanted a car for convenience, but that's all. It's not really because, oh, he bought a new car. I want that as well. I never done that. Um, ang hirap pala, no? Kasi hindi ako talaga yung the best person to actually discuss this because hindi ako na-burn out. Oo. It's more for you talaga tong episode na to. Pero, ayun. Pero yung mga inggit na naramdaman ko, hindi naman material stuff. Naiinggit ako sa mga sobrang galing na musicians. So... Parang parang naano ko na sana gano'n din ako kung dinuloy-tuloy ko. So parang
'pag marami akong napapanood na like super gagaling tumugtog, parang naba-bad trip ako na parang, ayoko na." So, Oo. nagpapahinga ako saglit, oo. Okay. Ako, Mm. hindi ko naisip yun sa drawing. I think nakakita ako nun, pero never ko kasi nakita yung sarili ko as really good when it comes to like doing arts. Hmm. So, hindi ko talaga kino-compare yung sarili ko. Probably, like, whenever I look back at my drawings back then, ko, parang may nakikita akong mali lagi. So, that's part of, hindi ko alam kung anong meron. QA So, yun. no Wala. QA. Oo. Taing career to. Pati sarili 'no? Oo. Taing career to. So, ano ba ang, ano ba ang pinakamagandang, sige, since we have, social media still, ano ang magandang healthy boundaries to actually, like, to set sa social media? Like, Wala, kasi masasabi ko self-control na lang talaga 'yan. Kasi mm, 'di ba nga may algorithm ang social media to keep you addicted, to oo. keep you scrolling. So, nasa sarili mo na lang talaga 'yan. Yeah, so, ayun. Mag-set kayo ng no scroll hours, probably. Let's say, Hmm, an or hour i-limit or mo an hour or oo. 2 hours before you sleep. Huwag ka na mag-scroll. Ang hirap nun, girl. Parang yun yung yun yung pinaka-peak ko ng pagsuscroll. Yung ano, Parang pampaano 'no, oo, pampaantok mo oo, gano'n. pampaantok. Ano pa ba? Siguro yung ang hirap nito, sabihin ko sana, curate your algorithm by watching the things that are, ang hirap eh. Um, um, Post when you like it. So, ano na lang siguro. So, don't feel pressured to actually post something. Like, for example, there's an event. Mm. Don't feel pressured. Punta ka ng, nag-travel ka. You don't have to post that you went there. Na, you could post it probably like after a year. Because naalala mo bigla yung trip mo. Tapos sabihin. Pero syempre, pag si Ash gumawa, no, magre-react ako, wow, sobrang late ng post. Thanks. Ganon. Pero usually naman kasi, to be fair, nagsisend siya sa akin ng photos ko na rin pag nag-travel siya. So, kalma lang. Ako din eh. More on nagsisend ako sa kanila personally ng mga photos. Rather Oo, than, parang update lang, parang, oo. "Oh, may buhay pa kami dito sa Oo. bansang 'to." Oo. Mga Ganun gano'n. lang. Pero wag nakita ko siya yun, thanks sa late post. Pero kasi ngayon ang pino-post ko na lang talaga yung kumbaga yung highlight nung Oo. kung ano Oo nga. ginawa ko. Oo nga, actually, ang ganda ng mga kasi it's more on like, yung mga, kunwari, yung isa yung nagparang Mario Kart kayo sa Tokyo. Oo, I Oo. really did like that. Oo, ang ganda nun. So yeah, I mean, don't feel pressured na kunwari, birthday ng isang tao, tapos you don't have to say happy birthday to that person's wall niya. Something. Mm. Ano naman ng Ang weird, ganun? like bakit kailangan ba malaman ng mga tao na Or binrate? I know. Iniisip ko yun eh. Kasi may syempre may mga relatives ako. Syempre nagpo-post yung iba dun sa wall nung ano, do I need to greet that person? Oo. 'Di ba? Sa post, minsan nagko-comment ako pag tinatamad na ako maghanap sa messenger ng pangalan niya. Doon na lang ako Mm. magko-comment. Wall na makiki-comment na maki-happy birthday na lang ako doon sa wall post. Yun na yung yun na yung pinaka main ko. Pero tamad kasi ako talaga sa social media now. Before kasi yun nga, like I said, medyo I was trying to, Wala, tumatanda na kasi talaga tayo. ito na kami. Ito na. Yun na yung signs of aging. Signs of aging. Um, Tapos, huwag kang mahihiyang mag-unfollow. Huwag kang mahihiyang mag-unfollow. Unfollow guilt-free. Just saying, Ash. Unfollow guilt-free. Sa Wow. strangers wala akong issue, talaga actually hindi ako unfollow, block ang ginagawa ko. Sa bagay. Okay. Hmm. Ano naman. So, if you unfollow, makikita mo rin naman yung tao sa Tapos sabihin mo kung bakit kayo nag-unfollow. I'm sure hindi ka naman,
Walang confrontation naman yun. Ba't mo ko in-unfollow? Wala namang ganun in real life, for sure. Uy, hindi ka sure baka yung iba talagang very confrontation na, may problema ka ba sa akin? Mga What the ganun. fuck, Uy, no? alam mo ba, speaking of, may nangganyan sa akin. Akala niya binlock ko siya, girl. Oh, Pero nagtotoo pa kasi yung, hindi ko alam kung messenger ata yun, yung parang bigla ka na lang, yung hindi mo siya ma-message. oo. Parang hindi ko maalala kung kailan yun, pero may time na yung messenger nun sobrang nagtotopak Oo. na hindi ka makapag-message sa maraming tao. Like, Oo. mukha siyang naka-block ikaw sa kanya. Oo. Tapos minessage niya ako sa Viber. Sabi niya, binlock mo ba ako? Tapos nagulat ako na parang, ha, ba't kita i-block? Girl, nashock talaga ako dun. Tapos sabi ko, kung binlock kita, dapat binlock na rin kita dito. Ano gago Kasi naman hindi ako. talaga, oo Siyempre, di ba gago. palaban ka agad si Ash yun? Hindi man lang ano, ay bakit? Baka may something wrong. Hindi. Kasi sana Hindi binlock mo kasi na if kita you, dito. hindi, di ba? Kasi ang atake nung Ay, sa dating sa akin bagay. nung chat. So May parang, problema ka ba sa gago, edi akin? sana pila kita sa lahat, no? Kasi kapag ayaw kasi bablock kita sa lahat, girl. Like, hindi mo ako makakontakt anywhere. Oo, Mm. mahirap ka away si Ash. Hindi na natin. Hindi natin ano. Kahit sa LinkedIn, girl, ibablock kita. Ganon. Ganon ako kalala. Grabe. Buti na lang Oo, kapitbahay natin no si joke. Ashley. Hindi niya tayo mabablock doon. Unless lumipat, girl. Ay, gago. Matagal-tagal yun. No? Ano yun? Matagal-tagal yung lipatan. Naka-wanted post na. Gago. Ay, Ayun. naku. So, at saka ano, probably another one would be like a detox weekend. We could do a detox weekend like, or probably like a detox day. We could do that like, sa isang araw. Huwag ka lang mag ano. Just to have like a set of healthy boundary sa In short, social keep media. yourself occupied para hindi mo maisip na, ay, ano kaya update sa ano? Mas less Oh, ako bas sa labas ano kayo. ngayon. Oo. Mas less ako ngayon sa social media, sa mga reels and such things. Kapag ano, pag ayun nga, pag nanonood si Rob ng TV, ayun ko, hindi kasi ako nanonood ng TV. I don't like watching telly. Nanonood ng TV. Ah, So, okay. doon ako nag-Facebook, reels. Pero pag Ah, kunwari, kaya ngayong araw na to, it's more on YouTube ako. YouTube, drawing, oo, YouTube, gaming. yes. Tapos ito nga yung mga, dami natin activities ng umaga eh. Interviews. Ikaw, oo. Dami natin sa akin eh. Kayo, mga na eh. Paggising na ako, doon na lang kayo nagkakaroon ng eh. So, So, ngayon, ayun. So, I think, huwag niyong hayaan na kainin mm-mm, kayo ng social media. mm-mm. So, like I said, set a healthy boundary. Wag kayo masyadong ma-affect. Ang hirap, pero try not to, um, try not to compare yourself sa mga post ng ibang tao. And, I don't know, like, ano pa ba? Ano pa yung sinabi ko? Unfollow guilt-free. Um, set a no-scroll hours. Like I said, 2 hours probably. 2 hours before you sleep or an hour before you sleep. Kasi sabi nga nila, yung, is it dopamine ba yun? Mm. Parang, para hindi pa mag-increase yung dopamine mo. Rather, siya, para makatulog ka ng para mabawasan na yung activities ng utak mo. At least 2 hours to 1 hour before sleeping. Tigil mo na yung scroll mo. Okay. Ayun. Sa, Tsaka mas maganda na may physical activities ka na ginagawa. It doesn't Kung have alam to mo be like, sarili mo na lagi ka doesn't have to be really physical. Like, probably reading sa book. Oh my gosh, hindi ko mm. ginagawa yun. Pero yeah, reading. Din yok. Oh, doing arts or ano ba yun, yung uso ngayon yung crocheting, Uso yan? uso ngayon ng crocheting, knitting, ano po ba Hmm. mga lola duties, mga contract nyo, cooking, or anything. Wow! Hating gabi na, no? Teka, makapagluto ng pansit ka. Ibang level yon. Ibang level yon. Maiwasan naman yun, no? Ay, naku, Diyos ko. Sabi kasi nila
Mag-cook daw ako eh. Para hindi maiwasan yung pagsuscroll. Holy shit, tumaba siya. Problema pa natin ngayon. Welcome to Wala the naman. club! Mag-games na lang kayo. Games. Uy, Sumali kayo sa amin. Wah, may problema pa tayo, girl. Yung 5 pa lang natin na rumble crew. na. Oo. Naka-isang oras pa tayo. 55 minutes! 55 minutes. Nagsalita na naman ako ng napakarami. Daming na-share, daming ano eh. Mga Oo, segue na. oo. Ano na eh, para kaming ano pa rin, pilot podcast. Ganon pa. Totoo, no? Well, direction. Nag-season 2 na lang at lahat. Oo, ayun. Pero yung season 2, grabe naman kayo. Season 2 namin, agad-agad naman, diba? Pero, ayun. Walang pahinga. Ayun, sana natuwa kayo May sa napala episode. kayo dito. Oo, may napala kayo. Kahit nag-reminisce lang kami ng mga unang panahon. Yung mga panahon na ano kami, na we were still like very active. Nag-cringe lang, nagkaroon lang kami ng cringe moment. Pero ayun. Pangit naka-blur pala yung background ko, ngayon ko na na-realize. Di na nakikita. Girl, kaya nga sabi ko, actually, napansin ko na yung simula pa lang. Sabi ko, baka gusto niya lang na same kami para hindi weird. Ay, Kaya hindi ako nag-comment. Kasi ito yung kasi hindi ko pinapakita sa interview ko. Yun lang. Teka lang Alam, pakita ko yan sa interview ko. Alam, pakita ko yan. Diyos ko, tingnan mo si emo, pig. Why not? Ako ipapakita ko. Hindi ko It's something to talk about. It distract sila. Ayoko, paano sabihin na, ayoko, parang sinto-sinto. So, what do you know about automation? Do you know Freddy? Ganun ka, oh. Do you know how many You ducks? see? Do you know how many ducks is there? And I've got plenty here as well. Okay. Ay, Ay, nako. nako. Ayan tayo. Ayan. So, yun lang. I hope you have a good day. Wow! Ano to? Parang exit lang sa interview ko. Ano lang ako nag-exit sa interview ko? Ayun. Hope to hear from you soon. It was nice talking to you. Ano ba? Nakakainis. Ang Ang kalat talaga. Yun nga, ang kalat. Pero yun, see you in the next episode. Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye. See you soon. Bye.